what if iyak na lang ng iyak kapag pino-point out yung mali, tinatanong pa lang bakit yon ang ginawa. Okay. If I'm going to try to reflect on what you're saying, is bakit siya iyak ng iyak? Okay. Is it the way you're communicating it? Does it sound like an attack? Diba? Kasi if it sounds like an attack, it will feel like an attack. Tayong mga Pinoy ay merong virtue called hiya. Ayaw nating napapahiya. So maganda na pagka kinakausap natin yung tao, hindi sa harap ng marami. Praise in public, correct in private, or reprimand in private. Ganon. So, ngayon, kung iyakin, may mga taong iyakin hayaan mo siya umiyak. Pero ang importante is, are you treating the person fairly? Maayos ba yung pagkakasabi mo? And can you continue to collaborate habang umiiyak siya? Siguro, one thing that I would like to suggest to you is, if you feel like you are hurting people unintentionally, halimbawa pag nagsasalita ka, bakit ba itong mga to napaka-sensitive? Maayos ko namang sinasabi yung gusto kong sabihin. Hindi ko naman sila hinihiya. Bakit ganun pa rin ang reaction nila sa akin? Okay? I hope you will take this suggestion. Feedback is the breakfast of champions. Humanap ka ng mga kaibigan or kakilala mo na sasabihan ka ng totoo. Tanungin mo sila. Sabi mo, pagka ako ay merong hindi nagustuhan at ako'y magsasalita, how do I come across? Tingnan mo, pakinggan mo yung sasabihin nila. Baka may bibigay sila sa yung magandang feedback.